Sounding grind muna tayo. Baba natin ang gawa doon sa multicab na ating binili. Dahil katok yung makina. So yan, may ginagawa pa tayong truck dito na nire-recon. So nasa labas yung unit natin na multicab, yung ating binili. So binili ito yun, wala na namang andaran. So kaya lugi na naman tayo. Bugbog na naman tayo sa gawa kasi yung makina na binili natin multicab is katok. Pakat yung makina, hindi mapaikot, tapos sira na yung block. So papakita ko sa inyo. So, yan yung multicab natin, kulay orange. Last Sunday is na baklas ko na yung makina, so dapat nga papaanda rin ko. Ang problema nga hindi mapaikot. So andyan sa loob, ayun o. So isa-isahin natin, papakita ko sa inyo. Bubuksan lang muna natin kasi wala siyang susi. Sugitin muna natin yung lock. So ito, bukas na. So meron akong spare na cylinder head. Yan, baklas-baklas niya, makikita nyo. So unit natin is F6A na 4x4. So ayan yung kanyang piston. Medyo ano tayo ngayon, mapagagastos na ng malaki. Alam nyo kung bakit. Battery, sira, radiator, barado. Tapos naglagay pa sila ng aux fan, cylinder head, kinalawang na yung mga engine bulbs. So medyo ano talaga, mapapagastos tayo. So yung kanyang mga engine bulbs. So one of the reasons kaya meron siyang sabit or mahirap ikutin is kinalawang. Ito yung kanyang block. So yung kanyang engine block is ayan o, wala na talaga, kinalawang. Buksan natin. So ayan. So lalagyan tayo ng ilaw para makita nyo. So ayan. As in wala na. So no choice tayo dyan kung hindi magpalit ng block or papa-resleeve natin to. So meron pa tayong meron tayong dalang option. Ipapa-sleevean natin to or ipapa-oversize natin. So pag nag-oversize tayo is papalit tayo ng piston. Siyempre yung piston natin ito na nakakabit is standard. So pag hindi tayo nagpalit ng liner na standard, papasukat natin to sa machine shop o kung kaya pa ng 10,000 or 0.25 or 20,000 sa 50. So konsensya, kikinis yung bore kung sa 25 man. So 25 yung ating bibili na piston. So medyo magastos din yun. Or pag sa 50, so sa 50 naman sigurado tataas yung displacement, kaya lang yung pagitan ng ating cylinder head gasket yan, lilit yan. So yun yung pinag-iisipan natin ngayon. So tapos siyempre overhauling gasket. So yung spare ko na cylinder head dito, so baka ito yung gamitin natin. Yan. So medyo sariwa pa naman to. Yan, medyo sariwa pa yan. So unlike dito sa nakakabit sa kanya, yan o, talagang kinalawang kasi pinasok siya ng tubig. Ayan. O, kita nyo naman yung kalawang yan. So, pero option number 1 natin is ito muna. Lilinisin muna natin. So once na nabaklas natin itong mga engine bulbs at wala na talagang pag-asa, so tsaka na natin to ayusin. So piston, maghanap tayo ng piston na standard. So kaya naisipan ko na i-oversize kasi yung piston nito is may gas-gas na rin. Ayan. So standard nito is 62 or 63 mm. Yan. Tapos journal ng ating mga Conrad, meron na rin tama. Ayan o, yung bearing natin may kayod niya. So kaya pa naman siya polish yan. Ipapalis na lang natin, hindi natin siya i-oversize. So itong isa, meron na rin gas-gas. Kasi nga pinilit ko tanggalin kahit na puro kalawang yung ating bore. So ito nilinis ko na to nung last Sunday. Ayan, ganun din to. Ayan, may mga marking na. So hinahanap ko pa yung ibang piston ko dati sa mga previous na multicab ko na inayos kasi meron ako mga pinalitan na piston na oversize na ibinili ko sa standard. So yun. Tapos meron pa tayong gagawin. Isa pa sa pinaka-tricky nito is yung kanyang carburetor. So mapatino man natin lahat to. Yung carburetor is kailangan nating patinuin. Okay. So yung carburetor ng mga multicab is kailangan nating patinuin yan. So ito yung ating carburetor. Yan, so as you can see, nandito lahat ng ibang accessories. Transmission natin ng 4x4 nakakabit. Yung ating dual dito.
nakakabit pa rin. So dinukot ko lang yung makina, dito ko na pinalabas. Dinukotan lang namin ng kasama ko. Yung pulley niya, fix yung kanyang fan. Kasi nga nag-convert sila ng radiator, pinalipat na dito, wala na doon sa harapan. So yung carburetor is ito yung kakalitutin natin ngayon. Ayan, okay? So lilinisin natin. So yung gasoline para sa motor natin na ayusin sana. Hindi mo natin ginamit doon. So pang andar sana to. Kasi yung barako natin is pinasok ng tubig yung tangke. Kinalawang. Ito muna. Mas priority natin to. Kasi medyo malaki-laki yung puhunan natin. So ito muna. Lilinisin natin to. Okay. So bubuksan muna natin. Una natin tanggalin itong 4 na bolt. Tapos itong sa plunger. Okay. So bakasin muna natin. Ito na. Yun. Goods. So isang magandang sign to. Yung carburetor natin is malinis, no? Okay. So malinis siya. So sana okay tong ano nito. Ayan. So wala siyang kalawang na na-stock. So good sign to. Na hindi na tayo mag-overhaul hindi natin kailangan bumili ng overhauling gasket, no? So ito is alisin lang natin tong alisin lang natin yung mga kalawang na diyan. So yan yung mga lumusot sa kanyang fuel filter na napupunta diyan. So sana yung gitna nito is okay pa yung o-ring. So isa din kasi ito sa nagpapa-overfeed din, mag-overflow yung ating carburetor. Yung nasa gitna nito yung o-ring yan. So linisin muna natin. Okay? So sa paglinis nito, depende na sa inyo kung anong gamitin yung panglinis, pansungkit. So pwede naman bumili kayo ng carb cleaner, pero syempre medyo magastos. Medyo expensive din ang pagbili ng ating carb cleaner. So ito lang, gas. Ang gagawin ko is kukut-kutin ko muna ito ng panlinis. It's either walis tingting, pwede, o kahit anong kahoy na maliit. Huwag lang bakal kasi magagasgas yan. Okay, so lilinisin natin to. Tapos lagyan natin to ng gasolina mamaya. Ipapump natin to. Tingnan natin kung lalabas dito yung gas. So pag lumabas dito yung gasolina, ibig sabihin working din yan dito sa priming niya, itong butas na to. Yan. So kapag hindi yan umandar, pag inapakan mo, lalabas yung gas dyan, i-spray doon sa loob. So yan ang gagawin natin. So habang wala pa yon, dito muna tayo sa carburetor. Linisin muna natin to. Yan. So linisin na natin. Baliwalis tingting yung gagamitin ko pang sunggit dito. So sana lang wala tayong copyright kasi meron nagbibideo sa kabila. Ayan. Kukut-kutin na natin tong mga ano to, dumi. So marami na akong video tutorial nito. Meron akong mga kung paano maglinis ng carb. So depende na sa inyo kung paano niyo linisin. Much better bibili ka ng overhauling gasket tapos saka nyo linisin lahat para palitan nyo rin lahat yung internals. Okay. So taktak na natin. So multicab talaga is yan yung pinakauna kong pinang-buy and sell. So ngayon is medyo nag-upgrade tayo sa ibang unit. Mas mataas ang presyo sa mga multicab, pero hindi pa rin natin kalimutan yung pinagsimulan natin kung tayo umpisang pagkalikot, no? Alam niyo bakit nagustuhan ko yung multicab? Kasi sa iba hanggang ginagawa ng komplikado, pero sa akin medyo okay, kaya naman lahat nagagawin. So hindi nyo kasi naitatanong pagkatapos ko dati take ng automotive na course. So hindi naman tayo pumasok sa for your course. So lang tayo, under test na lang. So pagkatapos nun, pinakauna natin in-overhaul is F6 na makina. So bago tayo pumasok sa pagmimekaniko is yun ang pinang trade test sa atin. So pag napaandar ko na yung F6 na makina is pwede na akong mag-umpisa. So dati kasi hindi talaga ako gumagawa ng makina. Hanggang sa nagustuhan kong naisipan kong magkalikot ng mga makina. So since gusto ko yung mag-upgrade,
So although hindi natin nagagawa yung upgrade ngayon kasi wala pa tayong budget talaga. So kung ano yung stock, yun lang din ang pinapatino natin. Yan. Kung may mga carb cleaner kayo, pwede nyo siyang sprayhan. Okay. So ito, lalagyan na natin ng gas. Okay. May laman na. Tapos ipapump natin to. Dapat lalabas yung gasolina dito. Ipapump natin tong rod na to. So dapat siya lalabas siya dito. Pag hindi, ibig sabihin stock up, lilinisin natin. Okay. Yan, tulad yan, walang lumabas. So dapat sisirit na dito yan. Saan natin siya palikutin. Okay. So palalabasin natin yan. So isa sa dahilan kung bakit ayaw lumabas yung gas is yung bulitas dito sa loob is nag-stack up. Yan, susungkitin natin. So nag-stack up siya kaya nagbara, ayaw gumalaw. Palalabasin muna natin. So yan, pagka ayaw siya matanggal, ang gagawin nyo, kumuha kayo ng kahit anong pantuktok dito. Mas okay kung plastic para hindi masira, no? Hindi ma-deform. Tuktukin nyo lang dito kung saan siya nakatapat. Yun siya, lumabas na. Ito na yung bulitas natin. So lagyan natin siya ngayon ng gas. Meron na siyang lalabas. Yan, dito kayo mag-focus, pansinin nyo lang to. Ayan o, pag pinamp ko, ayan, meron na siyang lumabas na gas. Okay, hihigop siya dito, breather dito. Ayan o. So kabit natin doon sa ano niya, sa carb. Okay, pero kailangan natin bumili ng overhauling. Yun, so dito yung lalabas, yan yung tanso na yan. So pag piniga natin to, dyan siya lalabas yung gas, no? Yan, pansinin nyo na lang. I-re-rev ko, lalabas yun dyan. Yun o. Yan. Okay. Gumagana siya. So yan yung pinaka priming pump nya pag nag ano kasi umaga. Tapos pag nag cold start, ito dapat nakasara yung kanyang flapper valve. So dito is nakakundim na siya. Ayun o, makikita nyo nakakundim na. So permis na siya naka-open. So wala na rin yung kanyang cold start dito, tinanggal na rin. Ayun o. So mas maganda to kung mabuhay natin, no? So marami tayong spare na carb. Yun, so yung isa nating spare na carb, ito yung kasama dun sa cylinder head, no? So ito may kuni din to. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na pang cold start nya. Buo yan lahat. Ito meron pa to, kompleto pa. So gagawin muna natin is paandarin muna natin na matino yun pag nabuo natin, bago natin isasalpak tong kanyang cold start, no?